araw mga kapatid, Wednesday ng umaga. Kumusta kayo sa ating mga buhay? Tayo na naman ngayon mga kapatid ay mag-morning devotion sa ating gawain sa Panginoon. Ito ay gawain ko, bagkus gawain to ng Panginoon. No? So tayo ay magnilay-nilay ng kanyang mga salita sa umagang ito mga kapatid. At nawa ang bawat isa ay may panahon tayo na marinig ang mga salita ng Diyos o salita ng Panginoon at awitin ng Panginoon. Dahil sa umagang ito ay ako'y nagagalak na maibahagi ang salita ng Panginoon. No? Tayo magpasalamatin sa Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan sa umagang ito. No? So, sa umagang ito, kumusta kayo mga kapatid? Ang mga pakiramdam, ang pagtulog, ang mga karamdaman ng mga kapatid. Kumusta? Nawa ay tayo pinagaling ng Panginoon, pinapayapa ng Panginoon, iningatan, proteksyonan ng Panginoon sa buong magdamag sa ating mga buhay. So, sa umagang ito tayo manalangin sa pasimula ng ating gawain ng Panginoon. Ako nga pala si Sister Roslyn Sarino Villegas, Tubong Surigao, at ang morning devotion ay ang pagdi-devotion natin. No? Ito ang feeds ko. So, iba yung profile ko, iba rin tong feeds ko, mga kapatid. Dito sa feeds, hindi pa ako monetize, pero sa Rose Video, kasi ako nakatutok, monetize na tayo. No? So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay at tayo ay manalangin sa pasimula ng gawain ng Panginoon. Tayo sama-sama mga kapatid, aming Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito Diyos, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa pagising mo sa amin, sa magdamag ugad, salamat dahil kami Panginoon ay iyong ginabayan, bagkus sa umagang ito ugad ay tanging hiling namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming mga mahal sa buhay, O God, sa aking mga kapatiran, sa sulok ng mundo, Lord God. Malayo man siya sa kami sa aming mga pamilya. Malayo man ang bawat isa sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, ang bawat isa, tanging protection, pag-iingat mo, gabay mo sa aming mga mahal sa buhay at sa amin, Panginoon. Lord God, ikaw ang Diyos na tangi naming pag-asa, na aming sandigan, na kami, O Diyos, ay sasamahan saan man kami naroroon, ang aming mga mahal sa buhay, O God, na nagtatrabaho, nag-aaral, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming pag-asa, O God, na samahan kami, Panginoon, samahan sila sa kanilang mga pagbibiyahe, O Diyos. Ingatan mo, God, ang kanilang manobela, ng kanilang mga sasakyan, maging ang kanilang mga daanan, ang kanilang mga kasalubong, kasabayan, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang maghawak sa kanila, Panginoon. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan na siyang magkukontrol ng lahat ng bagay. Kaya sa inyo namin ipinagkatiwala ang lahat dahil alam namin, Panginoon, na wala kami ibang sandigan, wala kami ibang makakapagtulong sa lahat ng mga gawa ng kaaway kung hindi kayo lamang, Panginoon. Lord, salamat sa mga nakalipas, sa kaligtasan, sa protection. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng mga ginagawa ng bawat isa at mga katugunan ng bawat isa, Panginoon. Sa umagang ito, God, dinanyayahan ko, Diyos, ang iyong kapangyarihan na siyang samahan ng iyong mga salita sa umagang ito, God. Kayo ang tangi namin pag-asa na maturuan kami, gabayan kami, Panginoon, sa lahat ng aming maririnig, buksan ang puso't isipan ng bawat isa, O God. Maranasan ng bawat isa ang iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Tinataas kita, tinadakila kita, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, bagkus kahinaan, or katamaran, Panginoon, na gumayak
lumapit, gawin ang nais mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na pakalinisin mo kami sa anumang karumihan na nakikita mo sa aming buhay. Patawarin mo ang bawat isa. Patawarin mo kami sa mga nagagawa namin sa aming kapwa. Ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon, o patawarin mo ang bawat isa sa nakakagawa sa amin. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad ayon sa iyong kalooban. Sa umagang ito, God, tinataas kita sa aking buhay, tinataas ka namin sa aming buhay, na ikaw ang magabay sa amin, ikaw ang mag-ingat sa amin, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, magandang umaga, mga kapatid, bago ang lahat na makarinig tayo sa salita ng Panginoon. Tayo muna, mga kapatid, ay umawit sa Panginoon. No? Awitan natin, mga kapatid, ang Panginoon ng thank you, Lord. No? Nais tayo magpasalamat sa umaga, sa araw-araw, minuto-minuto ng ating buhay. Dahil ang ating buhay, mga kapatid, ay hiram nga lang. Siya lang ang nakakaalam sa ating mga pangangailangan. Kaya sa umagang ito, tayo ay umawit ng may pasasalamat sa Kanya. So, awitan natin ang Panginoon ng thank you, Lord. I came before you today. There is this one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with song of praise, without just I will be singing. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga. Good morning sa lahat. I came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, without some praise, without his times, I will be glad. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Iwin pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat sa umagang ito sa awiting matalangit. Ang sarap umawit sa Panginoon, mga kapatid, no? Sa kanyang mga awitan.
So, bago tayo pumunta sa ating mensahe, dagdagan natin ang ating awiting makalangit. Suplulang biyaya, mga kapatid. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, ang wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan hindi na bahira na kabalaan at kaluwalhatian. Salamat sa suplulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suplulang biyaya. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa umagang ito, kumusta ang ating mga buhay? Sa umagang ito, nais tayo magpasalamat sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo at katwiran at bahira na kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suplulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suplulang biyaya. Amen. Salamat sa mga awiting makalangit, mga kapatid, no? So, dakila ang Diyos. Kung mayroon tayong mga Biblia, mga kapatid, makipagbuklatan kayo sa akin sa pamagatan ko ito, mga kapatid. Ang tunay na tinapay ay ang salita ng Diyos. So, paano natin malaman bakit sinasabi ng salita ng Biblia na ang tunay na tinapay ay ang salita? Maaari nating talakayin, mga kapatid, no? Kung mayroon tayong Biblia, sabay kayo sa akin. Dahil mayroon namang verse na binibigtawan natin, mga kapatid, no? Mayroong tayo pag-antibayanan sa kanyang mga salita.
Dito siya kasi natin makikita mga kapatid sa Isaiah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga dito sa Isaiah 52:10-11, mga kapatid. Pagkila ang Diyos sa ating mga buhay. 52:10-11. Sabi nga po, no? Sa 10. Hinahabda ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga Isaiah 10. Sabi nga dito, no? Sa harap ng mga mata at na lahat na ng bansa at makikita ng lahat ang wakas na lupa at pagliligtas sa ating Diyos. Sabi sa 10 mga kapatid, no? Sabi sa 11, dagdagan natin sa 11, kung wala naman kayong mga Biblia mga kapatid, mag-download tayo ng Biblia. Sabi dito sa 11, dapat kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay, kayo'y magsilabas sa gitna niyayo. Kayo'y mangangagkalinis, gayong magdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. So, mga kapatid, magandang umaga. Tayo ay, sabi sa salita ng Panginoon, magsiyaon at magsidalahan ng sisidlan ng Panginoon. Ano mga kapatid, no? Inatasan tayo na magsiyaon. Dadalhin natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, dadalhin natin sabi kasi sa kanyang mga salita, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay, kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayong nangangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon mga kapatid, lahat tayo dito, no? Tayo dito lahat mga kapatid ay itinutuwid. Sabi nga dito, kung tayo ay magdala ng salita ng Panginoon mga kapatid, no? Andun mga kapatid yung alisin natin ang karumihan. So, ako o sino pa man ang nagtuturo nito mga kapatid, ito'y para sa ating lahat. Para sa ating lahat na magsigayakan tayo, no? Bago nating bagkus nandoon yung kung sa mata lang natin ang paano mga kapatid, no? Kasi mayroon naman talaga rin ang mga naglilingkod mga kapatid, tago sa salita ng Panginoon, pero although yung kanyang tayo mga although yung ating mga pansariling kabuhayan, no, pansariling sambahayan, ayusin muna natin bago, no? Pero ang Diyos lang ang nakakaalam mga kapatid, kasi kung titingnan natin ang tao, marumi palagi sa paningin din ng tao, no? Pero ang Diyos, mga kapatid, nakikita naman yung ating, titingnan na lang nila kasi ganun ka, pero ang Diyos nagsisiyatak sa ating buhay, no? Ang atin naman ang pagsusumikap natin dito mga kapatid, no? Kahit naman anong tago natin sa ating itinatago natin yung ating dumi sa ating buhay sa Diyos, sa mga tao. Sa Diyos, hindi yan naitatago, mga kapatid, diba? Mas mabuti pa yung lantad na hindi naman tayong gumagawa ng higit pa, no? Diba? Sabi nga ng ating Panginoon, ang pangangalunya, ang pagpatay, pagnakaw, kung ano-ano bang mga ikakapahamak ng ating buhay, ay yan ang talagang manong kasalanan. Pero bago tayo, no, ito, yung lingkod na naglakas loob na ibahagi ang salita ng Panginoon, pero ako mga kapatid, wala din akong karunungan kung hindi ito sa gabay ng Panginoon. Pero bago pa man mga kapatid, makipagbuklatan kayo sa akin para maunawaan ang bawat isa. Juan, mga kapatid, Juan 52. Juan 6:52 mga kapatid. Sabi sa kanyang mga salita sa 52:10. Sabi sa 52:10 mga 6:52.
Sabi dito mga kapatid, no? Ang mga Hudiyo nga nagtatalo. Ano ba itong aking John 6:51 pala tayo mga kapatid. Sabi sa 51, ako ang tinapay na buhay na bumaba. So nandito na tayo mga kapatid. Ano ang tinapay? Dami kasing mga nagsasabi na kumakain tayo ng tinapay sa bakery, no? May sinasabi, makakabigay ba sa atin yan ng buhay? Yung tinapay na yun? Kahit naman sa araw-arawin natin mga kapatid, ang kain ng tinapay, humahanap pa rin tayo ng kanin, di ba? Kasi parang hindi sapat, hindi ako nabusog, ganun, di ba? So dito sa salita ng Panginoon para maunawaan mga kapatid, kasi ang title natin, ang tinapay ng buhay, ay ang Diyos, di ba? Ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa 51, ako ang tinapay ng buhay. John 6:51, ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Sino ba ang bumaba mga kapatid? Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Siya'y kabubuhay ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon mga kapatid. No, isa-isahin natin to. Sabi sa salita ng Diyos, ako ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. So mga kapatid, sino ba ang bumaba? Inatasan ng Diyos na bumaba galing sa langit. Diba ang ating Panginoong Jesucristo? Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito ay siyang mabubuhay magpakailanman. Ano ba ang dala ng ating Panginoong Jesucristo nang bumaba galing sa langit? Diba itong mga mensahe ng Diyos na ibinigay sa kanya ating Ama para maibahagi sa ating lahat, marinig nating lahat. Paano ang pagkain, mga kapatid? Kung ang sino man ay kumain, dito ba natin yung kakainin sa bibig? Siyempre ito'y salita ng Diyos, no? Paano ang pagkain ng salita ng Diyos kung hindi pakinggan, mga kapatid? Ito ay, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito ay siya'y may bubuhay magpakailanman. Oo, kapatid. Kung ikaw ay unawain mo at sundin. Dahil ito'y individual ang kaligtasan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay binigyan niya ng akas ng loob na maibahagi ito. Mga kapatid, individual ang kaligtasan, pero kung sundin natin ang salita ng Panginoon, hindi naman ninyo sa akin yung sinunod, mga kapatid. Hindi yan sa akin. Ako ay isang mababa lang niyang magagawa na walang karunungan kung hindi galing sa Diyos. Siya ang nagbigay na sa ating lahat, diba? Hindi tayo magbigay ba na akin lang ako, katawan kong ito sa akin. At itong kaalaman, hindi rin sa akin, mga kapatid. Hiniram lang natin lahat ito. Kaya nga sabi dito, no, kung sino ang kakain, sino ang uunawa ng kanyang mga salita, siyang mabubuhay magpakailanman. Bakit ko sinasabi, mga kapatid? Kasi kung ito ang uunawain natin ang kanyang mga salita, hindi lang tayo dito buhay. Pati sa langit may hinanda ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggang. Kasi masunurin ka. Sinusunod mo yung kanyang mga utos, diba? Kaya nga nagsabi dito, mabubuhay magpakailanman. Oo. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. At ikabubuhay ng sanglibutan. O mga kapatid, pangako ng Diyos yan. Itong tinapay na to, ang kanyang laman na ibibigay na mabubuhay magpakailanman dito sa sanlibutan. Sabi nga dito, no? Ibibigay ang aking laman at ikabubuhay ng sanlibutan. Kung ako ang magbigay niyan, mga kapatid, wala akong mismo sa sarili ko. Ang makapagbibigay ng buhay sa atin ang ating Diyos. Na hindi lang tayo dito buhay kung tayo masunurin sa Kanya, kung hindi pati sa langit, na hinanda ang Diyos ng buhay sa iyo, sa akin. Kung tayo ay tinutupad natin ang Kanyang mga utos, no, mga kapatid. Ang Diyos ay may hinanda sa ating buhay na walang hanggang. Magandang umaga sa mga pumapasok ng live. Magandang umaga, mga kapatid. No? Sabi dito, mga kapatid, dagdagan natin. Sabi sa 53 na tayo, mga kapatid, no? Sabi nga dito sa 52, ang mga Hudiyo nga. Tama. 51, tapos talon
51 mga kapatid, tapos talo ng 53. Sabi, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Oh, diba? Parabolos mga kapatid. Sabi sa 53, no? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Oh, ano bang ano natin, maliban lang kung ang susundin daw natin ang mga utos ng tao lamang, di ba? Ang laman, ang kumbaga mga kapatid, yung mga utos ng mga tao na walang ng kapangyarihan makapagbibigay ng buhay sa atin. Kung yan ang susundin natin, dito lang natin sa mundo yan, kaya matatanggap mga kapatid, diba? Pero kung ang salita ng Diyos ang ating susundin, siya ay makapagbibigay ng buhay, di lang dito sa lupa hanggang langit. Mayroon tayong buhay. So, purihin ang Panginoon. Sabi nga dito, no, dagdagan natin. Hanggang 54, 55, 56 tayo mga kapatid. Sabi nga sa 54, ang kumain ng aking laman at uminom. Paano ba ang pag-inom mga kapatid? Ang pagkain. Ang pag-inom sa spiritual na ang pag-inom mga kapatid, ang pagsunod. Diba? Ang pagsunod, oo, ininom natin ni tubig, literal. Spiritually, ang pagsunod, ang pagkain. Ang pagkain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Oh, diba? Kung sino yung umunawa, sinunod ang kanya. Kung sino yung kinain. Kung sino yung isinabuhay, kumbaga ipinakinggan. Kasi spiritual tayo mga kapatid. Kung pinakinggan at ininom mo ang kanyang ebanghelyo, sinunod, ininom ang kanyang dugo, paano ba? Diba? Sinunod mo itong salita ng Diyos. Ikaw ba ay siyempre masunurin ka, siyempre makakatanggap ka ng ganting pala na nagmumula sa Diyos ng kanyang pangako na ang kung kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. O, yung pangako ng Diyos mga kapatid sa mga tao masunurin. Sabi sa 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yun pala mga kapatid eh. Sabi sa 56, ang kumakain ng aking laman ay umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Tandaan natin mga kapatid, ang nakikinig at sumusunod sa kanyang mga utos, ang Diyos ay nananahan sa kanya. Diba? Maliwanag mga kapatid, palawakin lang ang ating kaisipan dahil ang salita ng Panginoon ay ito'y parables. Hindi natin sundin agad. Hatakin natin dahil maraming meaning mga kapatid, no? Pero purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Sabi nga mga kapatid, dagdagan natin sa John 3:16. John 3:16 mga kapatid. Siguro pamilya sa inyo ito mga salitang ito. Dahil ito yung talagang kahit bata alam to, kabisado to. Dahil ito yung biyaya ng Diyos na mai-regalo sa atin kung tayo ay masunurin, nakikinig, isa na sa buhay ang kanyang masalita. Sabi sa John 3:16 mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Asang libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O mga kapatid, sabi nga dito sa English, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that
whosoever believing in him shall not perish, but have everlasting life. Diba mga kapatid? Napakaganda ng kanyang mga salita, diba? Ang kanyang, ang mensahe ngayon mga kapatid, no? Na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta. Gayon na lamang tayo minahal ng Diyos. Ano bang pagsinta? Iniibig kita. Dito sa natin, ang pagsinisinta ko, minamahal ko, iniibig kita, minamahal kita, dinigugma kita. Maraming mga kahulugan mga kapatid. So gayon na lamang tayo, diba? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tayo ba? Sa 10 nating anak, kaya ba nating ibigay ang isa? Ang Diyos nga, isa na lang niyang anak, isa lang ang anak niya, pero ganun tayo niya kamahal, binigay para sa atin. Para tayo mga ligtas dito sa mundong ito. Diba? Oo, sa panahon ngayon, mayroon ng kayang mga magulang na magbigay ng anak. Gawa sa kahirapan siguro, no, mga kapatid. Pero, depende yun, mga kapatid, no? Depende rin sa magulang yun na kayang ibigay ang mga anak. So, ang ating Diyos, mga kapatid, kaya niya dahil ganun tayo niya kamahal. Sabi sa John 3:16, mga kapatid, kayo na lamang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believing in Him shall not perish, but I have everlasting life. Purihin ang Panginoon. Diba? Dagdagan natin sa John 3:13. Mga kapatid, John 3:13. Para maunawa ng bawat isa. Itong mensahe na ito mga kapatid ay hanggang pa ito. Baka next week pa ito kasi mahaba itong ating pagtatalakayin mga kapatid. No? So putol-putulin lang natin. Sabi nga dito mga kapatid sa John 3:13, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. O mga kapatid, sino bang umakyat? Di ba ang anak ng Diyos? At siya rin ang sino bang bumaba? At siya din ang aakyat. Mga kapatid, di ba? Kaya kung nanampalataya tayo sa anak, nanampalataya natin sa Ama. Dahil ang anak at ang Diyos at ang anak, ang Ama ay iisa lamang na ating pinanampalatayaan. So, wag nating paguluhin yung ating isip. No, mga kapatid, marami kasing nagugulumihanan. Purihin ang Panginoon. Ako naman ay salamat sa Diyos sa mga salita niya na ito, mga kapatid, no? Para maunawaan, mga kapatid, sabi bago tayo pumunta sa isang verse, sabi sa John 3:13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, at makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Hebreo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, no? Sabi nga sa Hebreo, mga kapatid. Hebreo 10:5-7. 10:5-7, mga kapatid. Sabi sa 10:5, sabi nga dito, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain, handog, ay hindi mo ibig. Ngunit, sabi nga, no? Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Mga kapatid. Kaya sabi niya, no? Kaya sabi niya sa sanglibutan, mga kapatid, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain, kumbaga, yung hinanda, o mga handog, hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Purihin ang Panginoon. Tawid tayo sa 7, mga kapatid. Nang magkagayoy, sabi niya, nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito. Sa balumbunan ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.
upang gawin ko, O Diyos, ang iyong kalooban. O, kaninong kalooban, mga kapatid, ang ating gawin? Sa Diyos, hindi sa atin. Wala tayong magagawa dahil lahat ito sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ano pa bang ihihain ng kung ano-ano mang mga katuruan dyan? Humanap tayo ng katotohanan. Pinapalapit na tayo, sabi nga dito. Si Sister Rose daw, kasi nga, individual naman ang kaligtasan, mga kapatid. Mari lang, yung iba, sobrang panjudge nila ba, mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay kasi nga nakikita tayo na naghahanap buhay lang tayo dito sa FB, mga kapatid. Importante, wala tayong tinatapakang tao, wala tayong no? Kumakain kasi ang ating physical. Yung iba nga, ginagamit ang salita ng Diyos para sa ikabubuhay ng tiyan, di ba? Hindi tayo nanghihingi dito ng kung ano-ano man dahil gusto ibinahagi natin ng libre ang salita ng Diyos. Di ba? Libre ang salita ng Diyos, ipinamulat sa atin, ilibre din natin to ibahagi. Bahala na ang Diyos supply sa atin ng ating mga pangangailangan. Hindi dahil gamitin tuloy natin. Iba sobrang akala mo, di ba? Na napakaano nila, pero yung sarili nilang buhay ba, hindi rin nga nila matuwid. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, no? Na ang kanyang mga salita, mga kapatid. So, dito tayo makatuon. Dagdagan natin, mga kapatid, para maunawaan sa Lucas. Sana ang bawat isa may Biblia. Lucas 22:19-20. Sabi nga dito, mga kapatid, no? Sa 22, sabi sa 22 ng Lucas 22:19-20, purihin ang Panginoon. Sabi nga dito, 19, at siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila, na sinabi, ito'y aking katawan, na ibinibigay ko, binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pang-aalala sa akin. O, mga kapatid, itong ibinigay natin, itong binahagi natin sa ngayon, ito ang kanyang tinapay. Ano yung tinapay na ito? Na ibinabahagi sa atin. Di ba salita ng Diyos, mga kapatid? Kung sa literal tayo maghahalimbawa bilang pag-alala sa mga sa ating Panginoon, literal, yung iba gumagawa ng mga parang CS ba yun? Yung iba naman nagpuputol-putol ng tinapay, skyflex, o kung ano-ano man na bilang halimbawa sa salita ng Diyos, mga kapatid. Although hindi talaga yun ang tinapay, kumbaga ito lang ginamit bilang halimbawa para, mga kapatid, maalala natin ang kanyang mga salita, di ba? Kaya sabi dito sa kanyang mga salita sa 19, no? Siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila, na sinabi, ito'y aking katawan, na ibibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. O, mga kapatid, ang salita ng Diyos, gawin natin sa buhay natin, na palagi natin kasama ang Diyos. Isa puso natin, itanim ang kanyang mga salita. Ito'y ating kainin, pakinggan. Mga kapatid, hindi yung pagkain sa bunganga, dahil ito ilalabas lang natin. Mari sa tiyan mapunta, pero ilalabas natin yun. Hindi ito manatili. Pero sa pagpuso, isip natin ito ilagay, palagi yan nandyan. Ano man ang gagawin o pantintasyon sa atin, naalala natin na ito'y tama, ito'y mali sa salita ng Diyos. Ito'y maling pagpasunod. Dito ako susunod kasi ito ang sinabi ng Diyos. Diba? Ito maalala natin, mga kapatid. So, tandaan natin, 19:20. Sabi sa 20, mga kapatid, gayon din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon,
na sinabi ni ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, nakabubuhos ng dahil sa inyo. So, ito yung ini-example natin mga kapatid, na kung pero ang pagsunod mga kapatid, sabi, gayon din naman ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinabi ng sarong ito, ang bagong tipan sa aking dugo. Ang pagsunod mga kapatid, ito yung ebanghelyo na ating susundin. Dugo, diba? Halaman, dugo na makikita natin doon yung ito yung ebanghelyo mga kapatid na ating sinusunod, na bubuhos ng dahil sa inyo. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Dito tayo magtatapos. At ito'y dugtungan po uli natin hanggang matapos itong verse na ito mga kapatid, dahil marami. Matapos ito hanggang Monday, no? Karugtong nito mga kapatid ay hanggang Friday. Pag hindi pa matapos, hanggang Monday pa. Para maunawaan ng bawat isa mga kapatid. MWF mga kapatid, no? Paghati-hatiin lang natin ang mensahe ng Panginoon. Sabi nga dito mga kapatid, dito tayo magtatapos sa Mateo 26 hanggang 28. Tandaan natin mga kapatid sa Lucas, yung 22:19-20, tipan niyon. Ano yung tipan? Mga kapatid, ito yung sabi sa kanyang mga salita na ito yung tinapay. Baga, ito ang utos natin ng na siya'y makapagpas. Sabi nga dito na pagkatapos ng makahapon at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So, purihin ang Panginoon. Sabi dito mga kapatid, dito tayo magtatapos sa araw na ito. Mateo 26 hanggang 28. Mateo 26 hanggang 28. Sabi dito sa Mateo mga kapatid, magandang umaga sa lahat ng mga pumapasok ng live. Nawa ay mayroon kayong mga Biblia mga kapatid para masarap magnilay-nilay ng salita ng Panginoon, lalo na nababasa natin mismo na ito ang nais ng Diyos. Sabi sa Mateo 26 26 hanggang 28 mga kapatid, sabi dito, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, ikanin ninyo, ito ang aking katawan. Mga kapatid, Tagalog naman, di ba? Sabi sa 27, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Magsiinom daw tayong lahat diyan pa. Ano bang magsisunod? Inumin natin po tubig sa literal, di ba? Paano? Ininom yun, di ba? Punta sa tiyan, ilabas. Pero kung magsisunod tayo sa salita ng Panginoon mga kapatid, saan natin yun? Sa puso natin ilagay at sa isip. Sabi sa 28, sapagkat ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipakapagpapatawad ng mga kasalanan. Kanyang ebanghelyo pala mga kapatid na nagpapaunawa sa karamihan para siya sa pagpatawad ng ating mga kasalanan. Nawa ang bawat isa ay ating tatalakayin muli ito mga kapatid ng Miyerkules. Dahil dito muna tayo pansamantalang ikakat ang mensahe ng Panginoon mga kapatid, no? Sabi dito sa 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Salamat sa salita ng Panginoon. Huwag nating kaligtaan mga kapatid sa susunod nating topic na matapos natin ang mensahe ng Panginoon para maunawaan ng bawat isa, no?
Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. At tayo ay, bago magtapos, awitan natin ang Panginoon. No? Umawi tayo sa Panginoon. Kapatid. No? Awitan natin ang Panginoon ng mahanap muna tayo mga kapatid. No? Tanging alay mga kapatid, or awitan natin ang Panginoon ng pagpasalamat pa rin mga kapatid sa tapos ng mensahe. Pero yung mensahe na yan mga kapatid, para maunawaan ay mahaba ito. Mayroon pa tayong topic ng Monday and Biyernes. So, purihin ang Panginoon. Awit tayo sa Panginoon sa ating pagtatapos. Awitan natin ang Panginoon ng magandang umaga. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob. Mamahaling hiya ni gintong nilukong ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawain gamitin ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan ng siya. Ang taong tulad ko di dapat mahalin.
ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinuhuli. Aming Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, Diyos, salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa mga pagtutuwid mo, pagtuturo mo sa amin, O God. Bagkus, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pag-asa, kaangin naming sandigan na siyang buksan ang aming puso't isipan, Panginoon, na maunawaan ka at masunod namin ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, salamat sa mga pagpapala na mga salita mo na ibinigay mo sa umagang ito, Panginoon, sa umagang maunawaan ang bawat isa, O God. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang magtuwid, ikaw ang magalak sa kanilang puso, Panginoon, paunawain mo, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Paliwanagin mo, Panginoon, sa kanila, O God. At tunay nga, Panginoon, na patawarin mo kami, O God, sa aming mga katigasan ng ulo, Lord, na sumunod bago sa umagang ito, Panginoon, ay maliwanagan ng bawat isa ang nais mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Yang mga salita mo na tunay na nagpapakilala sa bawat isa, Panginoon. Kaya, O Diyos, tanging ikaw lamang ang pag-asa namin na buksan ang puso't isipan ng bawat isa upang hanapin ka, magasaranasan nila yung pag-ibig, yung galak sa piling mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, God, tanging hindi kami magsawa na lumapit sa iyo. Hindi kami magbigay ng panahon, Panginoon, na maalala ka sa umagang aming oras ng pagdedebosyon, okay? Tunay nga, Lord God, na ikaw lang ang aming dakilang tagapagturo. Ang kapangyarihan mo, Lord, ang aming pag-asa. Sa umagang ito, God, ay patuloy kaming nananalangin sa lahat ng aming mga kahilingan. Ikaw ang magtuwid nito, Panginoon, ang mga kahilingan ng bawat isa. Sa inyo pa rin ang katugunan na kung tama ba ang aming ginagawa, ito ba, tama ba ang aming mga kahilingan, ito ba ay makakapagbigay sa amin ng kayo po pa rin ang masunod. Patawarin mo kami kung ano-ano man ang aming mga kahilingan na hindi kaaya-aya sa iyo. Pero Lord, ituwid mo ugad ang aming mga kahilingan. Kayo na po ang bahala kung ito'y kakabuti sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa ay palaging nagdadaing. Dahil wala naman kami ibang daingan kung hindi kayo lamang. Na alam namin na makapagbibigay ng katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan ng walang maririnig. Kaya, Lord, sa inyo kami lumalapit. Ingatan mo din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sa kanilang mga pagbibiyahe, mga hawak na manobela, ang kanilang mga kasamahan, ang mga kasabayan. Ilagay mo sa kondisyon, O God, ang kanilang mga hinahawakang manobela, maging ang kanilang mga pangangatawan. Kaya, O Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord God, tinataas ko ang aming mga mahal sa buhay. Lord God, panghawakan mo, mga plano, mga pangarap, Panginoon. At Lord, kayo po ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa, maging yung lingkod, O God, ay dinadalangin ko ang mga kagalingan ng ating mga anak, mahal sa buhay, asawa, sa kanilang mga karamdaman, maging ako man, Panginoon, ay mayroon karamdaman, sa inyo ko ipinagkatiwala ang lahat, dahil alam ko, Lord, na ang dami kong karamdaman na pinagaling mo. Kaya walang imposible na sa ngayon ay ako pa rin ay patuloy na humihingi ng pagkagalingan na nagmumula sa iyo sa aking mga mahal sa buhay. Mga kapatid, kapatiran, Panginoon, ang magulang, O God, abutin mo, Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Bagkus, alam ko, Lord, pinagkatiwala ko sa iyo dahil alam ko, kitang-kita mo sila. Kaya sa inyo ko ipinagkatiwala ang lahat dahil ako wala akong kakayahan, Panginoon. Na
maibigay sa kanila, bagkus nagtiwala ako na kayo lang ang may katagumpayan sa aming buhay. Salamat Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga dinaranas ng bawat isa, mga pagsubok, kapighatian. Dinadalangin ko, Diyos, na kayo ang magbibigay na kaginhawaan, kapayapaan sa kanilang mga nararanasan. Salamat Panginoon sa umagang ito, Lord. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Sa inyo kami nagtitiwala at sa inyo kami naniniwala na may gagawin ka, O God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga mga kapatid. Nakita ulit tayo ng Miyerkules. Ingatan tayo ng Panginoon at pagpalain tayo sa araw-araw nating pamumuhay. God bless everyone. Si Sister Roslyn Charino Villegas ng Rosby Morning Devotion. Magandang araw mga kapatid.